Good morning mga Kanan Pro. Kamusta? At welcome back again dito sa ating channel. So today's vlog mga Kanan Pro, meron po sa ating nagpunta dito. Ang problema po nito, ayaw po gumana yung kanyang push button. Pati po yung kanyang busina. Sobrang hina daw po ng busina niya mga Kanan Pro. So tulad po nito, nakikita nyo sa video, ni-start ko po siya mga Kanan Pro, pero hindi po siya nag-i-start. Ang nangyayari lang po is kumukurap po yung kanyang dashboard. So kapag ganyan mga Kanan Pro, ibig sabihin mahina po yung battery. Kapag pinupush start po natin, tapos biglang nagba-blackout yung ating dashboard. So isa po yan sa mga senyales na mahina po yung battery. Pati po yung busina niya mga Kanan Pro, sobrang hina. Pero kapag sabi ng customer, kapag umaandar daw, malakas naman daw po yung kanyang busina. So ibig sabihin mga Kanan Pro, meron problema talaga yung kanyang charging problem or wirings. I-check na lang natin yan mga Kanan Pro. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung step by step na pag troubleshooting sa ganitong klaseng problema sa mga motor. So, una mga Kanan Pro, kailangan po natin i-check yung kanyang voltahe ng kanyang battery. So, check muna natin gamit itong multimeter natin na digital. So, yan Kanan Pro, kailangan po natin yan para matest natin kung ilan na yung voltahe ng kanyang battery. So, makikita nyo mga Kanan Pro, ang voltahe lang ng kanyang battery ay 10.4. So mababa po yan mga Kanan Pro, dahil pag nag-brake tayo, kukonsumo na agad yun sa battery dahil iilaw yung ating brake light. Then pag nag-push button tayo, ayaw. So testingin natin kung aangat yung kanyang voltahe. Pinaandar ko yung motor Kanan Pro, kinick-start ko lang siya para ma-check natin kung umaangat yung voltahe kapag umaandar siya. Kasi ganito yung pinaka-basic na pag-test ng charging system ng motor. So tulad niyan mga Kanan Pro, mapapansin nyo, hindi umaangat. Yan. So nag-stable lang siya sa 10. Bumababa pa nga siya ng 9 volts. So dapat mga Kanan Pro kasi umaangat yan ng 13 to 14 volts. Pero kung makikita nyo, 9 volts lang siya o bumababa siya. Yan, 10 to 9 volts lang yung voltahe ng battery kapag umaandar. So ibig sabihin Kanan Pro, hindi nagcha-charge. Yan, hindi nagcha-charge yung kanyang regulator. So to troubleshoot natin kung ano yung naging problema ng motor. Kapag ganyan kasi, para sa akin, tatlo lang yung tinetest ko dyan. Una, yung regulator, tapos stator, tapos yung wiring connection. Yun lang yung ating ginagawa dito kapag ganito yung problema. So, isa pa, i-manual test natin. Alisin nyo yung fuse dito sa may battery. So, ito Kanan Pro, yung red wire na yan. Rekta yan, papunta sa regulator natin. So, ibig sabihin, pag yan nagkaroon ng power, nag-charge yung regulator or nagkakaroon ng voltahe. So minsan nga lang ang problema, mahina lang yung voltahe. Pero tetest natin Kanan Pro, dapat iilaw yan. Kung mapapansin nyo, hindi siya umiilaw. Dapat sa pag-test na ito Kanan Pro, umaandar yung motor. Hindi pwedeng patay yung motor, kasi nga tetest natin kung kumakarga yung regulator natin. Pero sa kaso na ito Kanan Pro, di nagkakaroon ng ilaw yung ating test light. Ibig sabihin walang dumadaloy na voltahe dito sa red wire natin galing sa regulator. So ito na nga yung regulator, test natin to mga Kanan Pro, kasi baka naman dito lang yung naging problema, para di na tayo bumaba papunta sa may stator. So step by step lang tayo Kanan Pro, basic lang. Huwag natin masyadong pressurein yung sarili natin na pumunta agad dun sa mas malalalim na problema. So simple lang muna yung mga gagawin nating paraan.
So ito mga kanan pro, yung red wire na to dito sa may socket ng regulator, dapat yan meron niyang power. Okay, galing sa may regulator natin yung red wire, kasi siya yung nga pala kanan pro, siya yung output voltage. Yan. So ang input niyan yung yellow tsaka yung white galing sa stator, pero output niya itong red wire. So yan mga kanan pro, kitang kita naman natin walang power, walang ilaw yung ating test light. So dapat umaandar yan kanan pro yung motor natin. Umaandar dapat yan pag test natin. Hindi pwedeng hindi umaandar. Okay? Kasi tinetest natin kung nagkakarga siya. Kasi ang regulator, magkakaroon lang ng power naman yan, yung red wire na yan kapag umaandar. Basta nakatanggal yung fuse. So sa kaso nito, ayaw talaga umilaw. And mga kanan pro, hindi umiilaw. I-test natin yung kanyang stator. Yan. Tignan natin kung umiilaw, kung may power yung stator niya. So hanapin nyo dito mga kanan pro, ito sa may socket na to. Tinanggal ko nga pala yung socket ng regulator kasi titignan natin kung naglalabas ng power yung ating stator. Kasi pag hindi naglalabas ng power yung stator, kahit anong gawin nyo dyan, kahit palitan nyo ng bagong regulator yan, hindi pa rin yan magkakarga mga kanan pro. Kumbaga kasi sira yung pinakaugat. Yan, pinakaugat ng charging is yung stator. So yan mga kanan pro, tinest ko siya. Sa pag-test nito, ilalagay nyo lang yung test light nyo. Yung test light yung gagamitin nyo lalagay nyo siya sa may yellow tsaka sa may white. So pag umilaw siya kanan pro, ibig sabihin okay yung ating stator, gumagana siya. Pero wag nyo re-revolution kapag nilagay nyo yung test light, kasi mapupundi yan mga kanan pro dahil malakas pa yung voltahe niyan, dahil hindi pa nga siya dumaan sa regulator. So ano nyo lang, dampi-dampi nyo lang yung test light nyo para hindi mapundi. So ito kanan pro, ang gagawin natin dito is ihigpitan lang natin katulad nito. Ginawa ko, pinihit ko siya ng long nose para lang humigpit yung bawat socket, kasi baka mamaya kanan pro, ito lang pala yung naging problema. Dahil napansin ko kanina, sobrang luwag lang yung socket. Kasi hindi rin naman ganun kaluma tong motor mga kanan pro. 1 year pa lang siya. So, dun din tayo minsan ang magbabase. Tulad nito mga kanan pro, umilaw na yung red wire. So, ibig sabihin, nag-charge na yung regulator niya. Kasi nagkaroon na ng power yung red wire ng ating regulator. So, siya kasi yung output. Ito naman mga kanan pro, pwede mo yan revolution dahil dumaan na siya ng regulator. So ano na siya, DC na siya mga kanan pro, hindi na mapupundi yung ilaw ng inyong test light. Ayan kanan pro, kinabit ko na ulit yung red wire. So testing naman natin doon sa may pinaka battery natin kung meron na siyang power. So kanina kasi mga kanan pro, walang power to. Ngayon mga kanan pro, testing natin. So wala pang ilaw yan dahil hindi pa umaandar yung motor. So paandarin muna natin yung motor mga kanan pro, kasi sabi ko nga sa inyo, kailangan umaandar yung motor para matest natin kung nagkakarga yung regulator natin. So yan mga kanan pro, the moment of truth. Eto na po, dapat iilaw ito mga kanan pro, kasi pag ito hindi umilaw, hindi natin nagawa yung unit. So pinadyakan ko ulit dahil namamatay siya. Mamaya i-adjust natin yung minor neto mga kanan pro para hindi siya namamatay-matay. Pansin ko kasi sobrang baba ng minor. Ayan mga kanan pro, binobomba ko muna. So testingin na natin kung may ilaw na siya, yung red wire. Alright, testingin natin. At ayun na nga mga kanan pro, yes, meron na siyang ilaw. So ibig sabihin kumakarga na yung regulator natin. At malakas yung ilaw niya mga kanan pro Kapag manual test, yan, malakas yung ilaw, ibig sabihin malakas magkarga yan. Pero kapag minsan mga kanan pro, pahigop naman. Minsan kasi nangyayari dyan, pahigop yung ilaw niya.
kapag nagre-revolution tayo. Ibig sabihin nun mga Kanan Pro, sira yung regulator natin. Ganun lang ka simple yun. Kapag humihigop, unang-unang papalitan nyo yung regulator. Ito na Kanan Pro, ibabalik na natin sa dati. So ilalagay na natin yung fuse. Tapos pagdudugtungin na natin yung red wire galing sa regulator papunta dito sa may battery para mag-charge na yung battery niya. Kasi nga kanina mga Kanan Pro, tinignan natin 9 volts lang. So pag nag-push start tayo, talagang babagsak yung battery natin, yung voltahe ng battery natin. So yan mga Kanan Pro, testingin natin. Kinabit ko ulit yung fuse. Then start natin. Yan, hindi pa magi-start yan mga Kanan Pro kasi nga low bat yung battery, galing sa low bat. So nagbi-blink-blink pa rin yung dashboard, sabihin mahina pa rin yung battery. So paano rin natin gamit yung kickstart. Yan, revolution lang natin para mag-charge agad siya, para matry agad natin kung gagana mamaya yung ating push button. So yan, mga ilang minuto nyo bira-birahin, bombahin yan kasi para mag-charge. Hindi ko siya ginamitan ng charger ng battery kasi nga gusto ko malaman natin kung talagang mag-charge siya. Yan mga Kanan Pro, sige, bomba lang. Para mamaya mga Kanan Pro, testingin natin kung gagana na yung push button. So ito Kanan Pro, gagamit ulit tayo ng multimeter natin para malaman natin kung umaangat yung ating battery, kung nagcha-charge. So yan, testingin natin. Yung red sa may positive ng battery, yung black naman sa may negative ng battery. Tapos tignan natin. So yan mga Kanan Pro, medyo umangat na yung voltahe ng battery natin, naging 13 volts na siya. Yan. Maandar po yung unit natin mga Kanan Pro, maandar po yan. Alright Kanan Pro, so yan 13 volts pataas siya mga Kanan Pro. Indikasyon yan mga Kanan Pro na okay na yung charging natin. So nag-charge siya kasi umangat na siya ng 13 volts. Pero mga Kanan Pro, dapat to nasa 14 volts to eh. So siguro kasi hindi na bago yung regulator natin. Pero pag nagpalit tayo ng ibang regulator, kaya pa umangat yan hanggang 14 volts. So ito na Kanan Pro, binobomba-bomba ko pa rin siya para malaman natin kung cha-charge, kung magkakarga yung ating battery. Habang pinapa-charge muna natin yung battery natin dito sa may motor natin, ginawa ko, niligyan ko ng strap or cable tie itong socket ng regulator para hindi na siya mag-lose contact. Yan, para fix na siya mga Kanan Pro. So yan maandar pa rin yan mga Kanan Pro. So ngayon testingin na natin. Ito na, testing na natin kung nag-charge, kung gagana na yung push button natin. Ito na Kanan Pro, the moment of truth. So sana gumana na siya. Yan, syempre on muna natin mga Kanan Pro. Alright, ito na, testingin natin. Push start. Yon mga Kanan Pro, ayos. Gumana na yung push start mga Kanan Pro. Ibig sabihin, tumarge na yung battery natin. Tapos yung busina natin, yan, meron na siya. Hindi katulad kanina na parang hinihigop yung busina dahil sobrang hina ng battery natin. At ito na mga Kanan Pro, mataas yung minor niya. So kanina mababa yung minor, ngayon nasobrahan ko yung minor. Tumaas naman siya. Isa pa Kanan Pro, try pa ulit natin. Yan, so goods. Okay na, gumana na yung push button. Solve na ang problema ni bossing mga Kanan Pro. Ganun lang kasimple kasi hindi na natin kailangan pang magpalit ng pyesa kasi wala namang kailangan palitan.
Yan, talagang nagkaroon na ng problema doon sa may sakit ng regulator. Pero at least, inisa-isa natin. So yun na nga mga Kanaan Pro. Tapos na po yung ginawa natin. Pwede na tayo magkape. Yan. Kape. So yun yung una natin ginawa ngayon mga Kanaan Pro. Ang problema nga nun, walang push start. So kaya naman pala walang push start yun mga Kanaan Pro. Gawa nga nung nalulobot yung battery dahil hindi nagkakarga yung kanyang regulator. So akala ko nga magpapalit ng parts. So buti na lang kahit isang pyesa wala tayong pinalitan, kaya walang gastos yung customer. Kasi kapag gano'n, nalulobot yung battery, nawawala yung push start. Pati yung busina kasi nung namihina. Gawa nga nung yung stator lang mismo yung bibigay ng supply doon sa busina. Kaya siya mahina. Dapat kasi may suporta siya ng battery. So ginawa lang natin is inayos lang natin yung connection nung sakit ng regulator kasi may maluwag siya. Kaya ginawa ko rin ng paraan para ma-fix. Tapos isa pa mga Kanaan Pros, malaking tulong ito. Yan. Ginamit natin ng pang test itong multimeter ng Inco. Yan o. Tagal na net. Ay siguro mga 1 year na sa akin to nang binili ko siya. Gamit na gamit ko to dito, lalo na sa mga troubleshooting. Tsaka yung mga charging problem. Maganda kung meron tayong tester or multimeter. Importante yan sa pag-troubleshoot. Kahit yung mga basic lang na problema, ginagamitan natin ng multimeter. So yun lang mga Kanaan Pro. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating Facebook. Sana wag kayong magsawa support. And maraming salamat sa inyo lahat. God bless.